Araw sa ating lahat. Atin naman tatalakayin ngayon ay patungkol sa komunikasyon. Ang komunikasyon ay hango sa salitang Latin na communicare na nangangahulugang magbahagi o gawing common. Ito ang ugat ng konsepto ng komunikasyon bilang pagbabahagi ng impormasyon o ideya. Ang komunikasyon ay nagpapahayag, paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. Ito ay sa pamamagitan ng isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan. Ito rin ay isang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaring verbal o di-verbal. Ang komunikasyon ay napiling pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga prinsipyo ng komunikasyon. Una, nagsisimula sa sarili ang komunikasyon. Lahat ng komunikasyon ay nagsisimula sa atin. Paano natin isipin, nararamdaman at gustong iparating ang ating mga ideya. Pangalawa, nangangailangan ito ng ibang tao. Sa pakikipagkomunikasyon, hindi pwedeng mag-isa lamang. Kailangan mo ng kausap para magkaroon ng kahulugan ang mensahe. Pangatlo, binubuo ito ng dimensyon. May iba't ibang aspeto, pwedeng verbal o pasalita, o kaya naman ay di-verbal, halimbawa kilos o ekspresyon. So, maiba-iba tayong paraan ng pagpapahayag. Pang-apat ay komplikado ang komunikasyon. Hindi laging tuwiran at pareho ang pagkakaintindi. Nagbabago ito batay sa oras, sitwasyon at magkabilang panig. Panglima, gumagamit ito ng simbolo. Gamit ang salita, tono, kilos o mukha bilang simbolo para maiparating ang ating ibig sabihin. Pang-anim ay nangangailangan ito ng kahulugan. Hindi lang basta pagpapalitan ng salita. Kailangan maintindihan ng iyong kausap kung ano ang nais mong iparating. At ang panghuli naman ay, ang komunikasyon ay isang proseso. Isa itang tuloy-tuloy na pag-uusap. Merong pagsagot ng mensahe or encoding at merong pag-unawa sa mensahe o kaya naman ay decoding. Mayroong tatlong paraan ang komunikasyon. Una, komunikasyon bilang aksyon. Ang pagtatangkang gumawa o mag-umpisa ng komunikasyon. Ito ay halimbawa sa simpleng pagpapadala ng mensahe. Pangalawa, interaksyon. May pagpapalitan ng mensahe sa dalawang individual. May nagpapalitan ng mensahe at tugon. At ang pangatlo naman ay transaksyon. May transaksyon kung naisagawang maihatid ang mensahe at makatanggap ng tugon. Hindi lang kung sa una ang aksyon ay pagpapadala ng mensahe at sa interaction ay may tugon. Sa transaksyon naman ay mayroong resulta or pagkakaintindihan. Antas ng komunikasyon. Una, komunikasyong intrapersonal. Ito ay komunikasyong pansarili at nagaganap sa isang individual lamang. Ito ay ang pakikipag-usap sa sarili. Dito, nagaganap ang pag-iisip, pagdedesisyon, o pananaw sa sarili. Halimbawa, iniisip mo kung anong susuot mong damit para bukas, o kaya naman ay nag-iisip ka ng to-do list. Pangalawa,
Komunikasyong interpersonal. Komunikasyong nagaganap sa pamamagitan ng dalawa o higit pang tao. Yon, yung merong interaction sa pagitan ng dalawang tao. Pangatlo, komunikasyong pampubliko. Komunikasyong ginagawa o nagaganap sa harap ng maraming mamamayan o tagapakinig. Halimbawa na lamang dito ay ang speech o talumpati or presentasyon sa klase. Pang-apat, komunikasyong pang-media o pambansa. Komunikasyong gumagamit ng mass media, radyo, pahayagan o telebisyon. Halimbawa na rin dito ay ang balita sa TV, artikulo sa radyo, o post sa social media. Panglima naman ay ang komunikasyong computer mediated. Nagbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng communication networks, email messages, Skype, Facebook, Twitter, at iba pa. Pang-anim ay komunikasyong pang-organisasyon. Ito ay komunikasyong nagaganap sa loob ng isang samahan o organisasyon. Halimbawa na lamang ay meeting sa opisina patungkol sa isang proyekto. Pampito, komunikasyong pangkultura. Komunikasyong nagpapakilala ng kultura ng isang lugar o bansa. Halimbawa ay ang paglalahad sa klase tungkol sa kasaysayan at sining. Ikawalo, komunikasyong pangkaunlaran. Komunikasyong nauukol sa industriya, ekonomiya at pangkabuhayan. Halimbawa na lamang dito ay ang seminar sa pagsasanay ng mga magsasaka. Dumako naman tayo sa uri ng komunikasyon. Komunikasyong verbal. Ito ay ginagamit ng wika o mga letra at maaring pasulat o pasalita. Katulad na lang ng sinabi ko kanina na ang komunikasyong verbal ay pasalita. Samantalang ang di-verbal naman ay gumagamit ng tunog, kilos, galaw ng katawan o bahagi ng katawan. Halimbawa, sign language, ganon. Iba't ibang pag-aaral sa mga anyo o uri ng komunikasyong di-verbal. Una, kinesics o kinesika. Ito ay ang galaw ng katawan. Emblem, illustrator, regulators, affect display, adapters. Pangalawa ay ang oculesics o galaw ng mata. Pangatlo ay proxemics o proxemica, distansya o espasyo. At ang pang-apat ay pictics o ekspresyon ng muka. Wastong gamit ng mga salita. Una ay ang nang at nang. Ang nang na ng ay ginagamit bilang pananda sa mga tuwirang layon ng pandiwang palipat. Ang salitang nang ay sumasagot sa tanong na ano at nino. Halimbawa, nagwalis ng bakuran si Chedeng. Ginagamit bilang pananda ng aktor o tagaganap ng pandiwa. At isa pang halimbawa ay inalalayan ng binata ang dalaga. Ginamit ang panandang ng kapag nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Halimbawa, ang boses ng dalagita ay nakakabighani. Gamit ng nang. Ginagamit bilang pangatnig sa mga hugnayang pangungusap katumbas ng when sa English. Ang salitang nang na NANG ay sumasagot sa mga tanong na paano, kailan, gaano, o bakit. Halimbawa, nagluluto pa ako nang dumating ang mga bisita. Ginagamit sa mga salitang inuulit. Halimbawa, kain ng kain
ginagamit sa pagitan ng pandiwa at pang-uri. Halimbawa, nag-aaral ng mabuti ang batang iyan, kaya nagkaroon ng pagkilala. Ang may at mayroon. Gamit ng may. Ginagamit kapag sinundan ng pangalan. Halimbawa, may tao sa likod ng bahay. Ginagamit kapag sinundan ng pandiwa. Halimbawa, may nararamdaman ako para sa kanya. Ang may ay ginagamit kung ang sumusunod na salita ay pangalan, pangdiwa, pang-uri o pang-abay. Ginagamit naman ang mayroon kapag may napasingit na kataga tulad ng po, padin at rin sa salitang sinundan nito. Halimbawa, mayroon po akong nakikitang pag-asa na malampasan natin ito. Ginagamit din ito bilang panagot sa tanong. Halimbawa, may pasok ka ba? Mayroon. Ginagamit din kung nangangahulugan ng may ka o mayaman. Halimbawa, ang pamilyang Marasigan ay mayroon sa kanilang probinsya. Pangatlo, ang daw, din, o raw rin. Gamit ng daw din. Ginagamit ang din at daw kung ang salitang sinundan ay nagtatapos sa katinig, maliban sa W at Y. Halimbawa, hilig daw niyang sumayaw at kumanta. Gamit ng raw o rin. Ginagamit ang raw o rin kung ang sinundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel gaya ng a, e, i, o, u at malapatinig o semi-vowel tulad ng y at w. Halimbawa, sanay raw siya sa mga gawaing bahay. Masama rin sa kalusugan ang labis na pagpapagod. Ang sina at sila. Ang sina ay panandang pangkayarian sa isang pangalan. Halimbawa, sina Ryan at Jonas ay magkababayan. Ang sila naman ay ginagamit bilang isang panghalip panao. Katumbas ito ng they sa English. Halimbawa, sila ay magkababayan. So, para hindi na sabihin, halimbawa, kung marami ang mga binanggit na pangalan, yung ginagamit ang sila para i-describe ang mga taong ginamit sa pangungusap or binanggit sa pangungusap. Panglima ay ang subukin at subukan. Ang subukin ay nangangahulugan ng pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas at kakayahan ng isang tao o bagay. O kaya naman ay isa sa ilalim sa isang test para masukat ang galing. Halimbawa, subukin mong uminom ng sariwang gatas upang lumakas ka. Samantala, ang subukan naman ay tangkaing gawin ng isang bagay o itry kumbaga. Paggamit ng bantas. So, ang tuldok ay ginagamit sa hulian ng pangungusap or nilalagay sa hulian ng pangungusap. Ang kuwit ay ginagamit upang paghiwa-hiwalayin ang mga salitang magkakaugnay. Ang tuldok kuwit ay nagsisilbing pamalit sa pangatnig. Pinaghihiwalay nito ang mga sugnay na magkakaugnay. Gamit din ito sa pagitan ng malalayang sugnay ng mahabang tambalang pangungusap na walang pangatnig na ginagamit. Samantala, ang tutuldok ay bantas na ginagamit matapos maunang maipakilala ang paksa sa mga sumusunod na paliwanag, halimbawa, katuturan, banggit o
talaan. Mga alusyon. Ang alusyon ay kilala rin sa tawag na pagtukoy sa isang pamamaraang panretorika. Mapapansin ito sa pagbanggit ng mga kaisipang universal, tao, pook, pangyayari na may sinasalamin sa malalim na kahulugan. Ang alusyon ay isang pahiwatig o reference na makatutulong magbigay ng mas malalim na kahulugan sa isang mensahe o ideya. Halimbawa na lang dito sa alusyon ng mitolohiya. Halimbawa, si Catriona ay nagsilbing si Venus ng kalawakan. So, yung ginamit na reference dito ay si Venus kasi siya yung mas kilala o pamilyar sa mga tao. Parang ginamit siya bilang reference. Ang idioma. Ito ay mga pagpapahayag na hindi tuwiran na nangangailangan ng konotatibong pagpapakahulugan or sa itong uri ng pahayag o kasabihan na may kahulugang hindi literal, kundi may mas malalim o mas figurative na ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi mo dapat intindihin kung ano yung literal na ibig sabihin ng isang salita, kundi yung mas kabuang mensahe na gusto nitong ipahayag. Halimbawa, ay may balat sa puwet, ganon. Ibig sabihin, malas, ganon. Ang iba pang halimbawa ng idioma, inalat, minalas. Likaw ng bituka, mga lihim o sekreto. Lumaki sa luho, lumaking sunod sa lahat ng gusto. Nagtataingang kawali, nagbibingi-bingihan. Nangingimbulo, naiinggit. Malabnaw ang utak, ibig sabihin mapurol o mahina. Tulog sa lukan, mabagal. Karukrukan, kataas-taasan. Nagbibilang ng poste, naghahanap ng trabaho. Di mahapayang gatang, ayaw magpatalo. Naglulubid ng buhangin, nagsisinungaling. Makati ang dila, chismosa. Magdilang anghel, magkatotoo sana. Mababaw ang luha, iyakin. Mamahabang dulang, or mag-aasawa na. Ang tayutay ay mga pahayag na gumagamit ng mga salita sa isang hindi pangkaraniwan o hindi literal na paraan upang mapaigting ang bisa ng kahulugan. Isa din itong uri ng pagpapahayag na ginagamit upang mabigyan ng mas malalim, mas makulay at mas makapangyarihang kahulugan ang isang ideya. Una, simile o pagtutulad. Ito ay dituwirang paghahambing ng magkaibang bagay, tao, pangyayari pagkat gumagamit ng mga pariralang tulad ng, kawangis ng, parang, or gaya ng. Halimbawa, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan ay nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Sa halimbawa niyan, ang ginamit ay parang. Kalawa naman ay metapora o pagwawangis. Isang tuwirang pagkahambing ng magkaibang bagay, tao, o pangyayari, sapagkat di na gumagamit ng mga nabanggit na parirala sa itaas. So, dito naman sa metapora, hindi na siya gumagamit ng kagaya ng kawangis, kundi pinaghahambing niya talaga ang dalawang bagay. Halimbawa, ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat. Pangatlo, personifikasyon. Inaaring tao ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga gawi o kilos ng tao or binibigyan ng katangiang pantao ang mga bagay na walang buhay.
hayop o konsepto. Halimbawa, mabilis tumakbo ang panahon. Kaapat, hyperbole o pagmamalabis. Ito naman yung isang uri ng tayutay na nagpapahayag ng labis o pagpapalabis o sobra-sobrang pahayag. Halimbawa, bumaha ng pagkain at inumin noong kaarawan ni Juan. Ikalama, metonymy o pagpapalit tawag. Nagpapalit ito ng katawagan o ngalan ng bagay na tinutukoy. Halimbawa, sila ay tumpok ng basahan sa lansangan. Kaanim, pagpapalit saklaw o senekdoki. Binabanggit dito ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Ito ay kapag ang isang bagay lang ang binabanggit pero ang tinutukoy ay ang kabuuan o kabaliktaran. Halimbawa, 6 na maliliit na paa ang sumalubong sa akin. So, halimbawa dyan ay mga 3 batang maliliit, ganon, kunwari. Ang ginamit niya na lang ay ang 6 na maliliit na paa, imbis na mga maliliit na bata. Binanggit niya lang doon yung bahagi, hindi kabuuan. Kapito, paglumanay o euphemismo. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan ng orihinal na salita or yung paggamit ng mas magaan or medyo maganda-gandang salita para hindi masyadong masakit pakinggan ang ibig sabihin. Halimbawa, ang kanyang kasintahan ay isang babaeng mababa ang lipad. Or, ang ibig sabihin nun ay parang bugaw, ganon. Ikawalo, rhetorical na tanong. Isang tanong na hindi naman talaga kailangan ng sagot, kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ang mensahe. Or kinakailangan lang maantig ang damdamin ng nakikinig. Halimbawa, natutulog ba ang Diyos? Ika-9, pagsusukdol o climax. Pagpapahayag ng mga pangyayaring may papataas na tinig, sitwasyon o antas. Or ito yung mga paghahanay ng mga pangyayari o ideya mula sa pinakamataas mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas para lalong lumakas ang dating ng mensahe. Samantalang, ika-10 or anticlimax ay ang kabaliktaran ng climax. Dito ay nagsisimula sa mataas o matindi, pagkatapos ay unti-unting huhupa o bumababa ang antas. 11. Pagtatambis o oxymoron. Paggamit ng mga salita o pahayag na magkasalungat. Halimbawa, ang buhay sa mundo ay tunay na kakatwa. May lungkot at may tuwa, may hirap at ginhawa, may dusa at may pag-asa. So, ginagamit ito upang ipakita ang kabaliktaran o kakaibang katotohanan. 12. Pag-uyam o ironiya. Ito ay isang pagpapahayag na may layuning mangutya, ngunit itinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Kunwari, papuri pero ang tunay na ibig sabihin ay pangungutya. Halimbawa, kahanga-hanga rin naman ang taong iyan. Matapos mong tulungan ay siya pa ang
mag-iisip ng masama sa iyo. 13. Pagtanggi o paralepsis. Gumagamit ng panangging hindi upang maipahayag ang makabuluhang pagsang-ayon, or gumagamit ng salitang hindi para maipahiwatig ng pagsang-ayon o para mas lalong bigyang diin ang sinasabi. Halimbawa, si Lucas ay hindi sinungaling. Hindi lamang niya kaya ang magsabi ng totoo. 14. Aliterasyon. Pag-uulit ng mga tunog katinig na inisyal na bahagi ng salita, or pag-ulit ng parehong tunog katinig sa simula ng mga salita sa isang pangungusap o parirala. Halimbawa, makikita sa mga mata ni Maria ang mga masasayang nangyari kasama si Marco. Ang aliterasyon dyan ay ma. Nauulit na tunog katinig. 15. Asonansya. Ito ay ang pag-uulit ng parehong tunog patinig kahit saang bahagi ng mga salita. Halimbawa, nasisiyahan ka palang manghiram ng ligayang may hatid na kamandag at lason. 16. Onomatopeya. Sa pamamagitan ng tunog o himig ng salita ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Halimbawa, ang dugundong ng kulog ang siyang gumising sa bata. So, ang dugundong daw dyan is kasing tunog ng kulog. 17. Anapora. Pag-uulit sa unang bahagi ng pahayag o isang taludtod. Halimbawa, ikaw ang aking pangarap, ikaw ang bigay ng may kapal, ikaw ang lahat sa akin. So, yung salitang inulit dyan ay ikaw. 18. Epipora. Pag-uulit sa huling bahagi ng pahayag o taludtod. Halimbawa, ang konstitusyon ay para sa mamamayan, gawa ng mamamayan at mula sa mamamayan. So, ang inulit na salita dyan sa huling bahagi ay mamamayan. 19. Anadiplosis. Kakaiba ito sapagkat ang pag-uulit ay sa una at sa huli. Halimbawa, mata ko man yatang pigilin ang sinta sa puso'y tumiim. Tumiim na sintay kung aking pawiin, tantong kamatayan ko rin. So, ayun. Kung ano yung huling salita, ay yun din nagiging unang salita sa pangalawang salita. 20. Pagtawag o apostrophe. Isang pahayag na nakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na wari ay nakikipag-usap sa isang tao. Yung parang yung kinakausap niya yung isang pakikipag-usap sa isang bagay o ideya o tao na wala naman talaga sa harap mo. Para bang kaharap or naririnig ka. Halimbawa, pag-ibig o kay lupit mo. 21. Consonants. Pag-uulit ng mga tunog katinig sa pinal na bahagi ng salita or sa hulihan ng salita. Halimbawa, ang aking pagmamahal para kay Rosal ay lalong tumatatag habang tumatagal. 22.
pagsalungat o epigram. Ito ay kahawig ng pagtatambis, kaya nga lamang ay maikli at matalinhaga. Halimbawa, natalo siya upang muling manalo. Iyan ang disiplinang militar. Sama-samang lulusob sa mga kaaway, sama-sama rin kaming mamamatay o sama-sama rin kaming magtatagumpay. At ang panghuli ay paralelismo. Pagpapahayag na halos may isang estruktura, iyan ang disiplinang military. Lulusob sa kaaway, sama-sama rin kaming mamamatay o sama-sama ring magtatagumpay. Ito yung pag-uulit o paggamit ng magkakatulad na anyo o estruktura ng mga salita o pahayag para maging mas maayos at maganda ang daloy ng ideya.